Kaugnay po ng balita yung makausap natin si Atty. Dennis Manalo, abogado po ni Ruby Tuazon. Atty. Manalo, good morning. Good morning po, Mr. Arnold Clavio at po sa mga nakikinig po sa inyo. Opo, iga na lang po. Atty., yung pagbalik po rito sa bansa ni Ruby Tuazon, ano po ang nag-udyok sa kanya para linisin po ang kanyang pangalan? Siya po ay umuwi po dito sa Pilipinas at kusang loob pong nagbigay ng kanyang salaysay sa National Bureau of Investigation at doon po sa DOJ dahil po nais po niyang malinis ang kanyang konsensya. Opo. Dito sa kanyang involvement sa mga kasong ito, no? Bagamat alam niya na siya po ay meron pong danger sa kanyang buhay po at reputasyon. Bilang po patunay po nung kanyang sinseridad sa prosesong ito, handa po siyang magsoli ng anuman pong kanyang nakuhang pera dito po sa mga transaksyon na to sa ating gobyerno. Isosoli niya po? Opo. Mga magkano ang pinag-uusapan nating figure, Atty. Manalo? That is a matter po ngayon that will be under the discussions between Mrs. Ruby Tuazon and the Honorable Secretary Laila De Lima po. Opo. Saan niya po nakuha itong perang ito? Ngayon po, hindi po, I am not at liberty to discuss po matters that are contained in the statement. Kasi po, under po the Witness Protection Program, all matters that are processed thereunder, particularly po yung sworn statement, are under confidentiality provisions of the law. Okay. Hindi pa po natin pwedeng pag-usapan yan. So, Atty. Manalo, yung kanya pong pag-apply sa Witness Protection Program, wala pang desisyon ng DOJ dito? Meron na pong desisyon ang DOJ. Okay. She was granted provisional admission to the Witness Protection Program. Pasok na siya, opo. Yes po, pasok na po siya, no? Subject to the approval of the materiality of her statement by the Office of the Ombudsman. Ayun, so yung mga seguridad, protection niya, ay manggagaling na po sa DOJ, NBI. Yan po ay amin pong siniguro para po sa kapakanan din po ni Mrs. Tuazon. Opo. Dahil po sa kanyang statement, nararamdaman po niya na magkakaroon po ng danger sa kanyang buhay. Yung nabanggit niyo pong banta sa kanyang buhay, kanino po itong manggagaling, attorney? Well, hindi naman po natin masasabi kung kanino po manggagaling, pero sa ngayon po, mas mabuti pong meron po siyang security para po wala naman pong mangyaring di ka nais-nais sa sino man. Opo, nagkaroon kayo ng pagkakataong makausap dyan personal, ano po, sa California, attorney, di ba? Opo. Sa Amerika po. Amerika, okay. Pero bago siya umuwi, lumalabas na rin po itong mga balitang babalik nga siya para linisin ang kanyang pangalan. Meron ho ba ng gipit sa kanya? Kasi may balitang yung kanyang mga kamag-anak din po ay malaki ang impluensya sa kanyang desisyon, attorney? Wala po siyang ganong intensyon. Sa katunayan po, siya po ay kusang loob na nagbigay po ng salaysay nang wala pong kapalit na anumang kabayaran o anumang pangako, di man lang po sa mga benepisyong nakasaad sa Witness Protection Program. Yun lang po ang kanyang naging konsiderasyon sa pagharap. So, dalawa po yung kasong kanyang lilinisin yung pangalan, Atty. Manalo, yung pork barrel scam including Sinapoles at itong sa Malampaya fan scam, tama ho ba? Opo. Ito pong lahat ng transaksyon involving government transactions with Janet Lim Napoles po. Opo. Wala ho bang pagkakataon na nabanggit sa inyo ni Ruby na yung tanggapan po ni Senator Jinggoy o personal po si Senator Jinggoy Estrada nakipag-ugnayan sa kanya? Hindi po namin yan napag-usapan. At ano ho ba ang pinakahuling title o posisyon ni Ruby Tuazon para po sa kapakinabangan ng mga nanonood? Sino po ba si Ruby Tuazon?
Just for clarification po, si Ruby Tuason po, she is not a public officer, hindi po siya nagtatrabaho sa gobyerno. Yes. She is a private individual po. Okay. As of the moment. Okay. Pero po nagkaroon po ng panahon nung presidente po si Pangulong Joseph Estrada, siya po ay na-appoint bilang social secretary. Social Secretary. Opo. Noon lang pong panahon ni Pangulong Joseph Estrada. Kay Senator Jinggoy, hindi rin siya naging official na staff nito, Atty. Manalo? Hindi po siya naging staff or anumang membro ng anumang kawani ni Senator Jinggoy Estrada. Malaking papel ho ba ang magiging kontribusyon ng testimonya ni Ruby Tuason, Atty. Manalo, sa ongoing na investigasyon na ito sa pork barrel scam? Right now po, hindi po ako ang magbibigay po ng assessment na yan. Opo. Kasi po, the materiality of her statement is subject to the assessment of the Office of the Ombudsman. Okay. Ngayon po, ang masasabi ko lang is that by virtue of her statement, the NBI and the DOJ have already agreed to admit her in the Witness Protection Program. Okay. Eto, clarification din po na dadawit yung pangalan ni Senador Enrile din dito. Hindi rin siya naging staff ni Senador Enrile? Opo, hindi rin po siya naging staff ni Senador Enrile. Opo. So sa ngayon po, mananatili siya sa kustodiya ng DOJ? Tama po kayo dyan. May mga pasilidad ba itong DOJ sa ilalim ng WPP para dun muna siya si Ruby Tuason, attorney? Opo, yung po ang sinasabi nila sa amin that they will provide the necessary facility appropriate for the stature of Mrs. Ruby Tuason po. Okay, nung una po kayo nagkita sa California, ano ho ba yung medyo initial niyang nabanggit po sa inyo, attorney? Tungkol po saan? Doon sa kanya magiging desisyon na pagbalik po sa Pilipinas? Well, ang nasabi lang po niya talaga sa amin ng paulit-ulit is that gusto po niyang malinis po yung kanyang konsensya. At upang magawa lang po ito, iisa lang po ang kanyang naisip na gawin kung hindi maglahad ng katotohanan. Yun lang po ang kanyang saloobin. Oo. Pero siya po ang kumontak sa inyo para kumatawan sa kanya dito? Siya po ang naghanap po siya ng abogado at ako po'y kanyang inimbitahan para i-represent siya at tinanggap ko po itong kasong ito para sa kanya. Okay, at bago siya umuwi rito, yung katiyakan na pumasok na siya sa WPP, yun na ho ang naging kondisyon, attorney? Ano po, Leon? Kasi di ba, kahit pa paano, meron siyang pangamba sa kanyang buhay. Pero yung bang kasiguraduhan na siya ay makakapasok na sa WPP, mas nagbigay sa kanya ng katatagan ng loob para bumalik na sa bansa. Opo, malaki pong bagay ang naging papel po ng mga kawani ng Witness Protection Program ng Department of Justice dito po sa naging desisyon niyang umuwi. At voluntaryong magbigay ng salaysay sa kasong ito. So nagkaroon na rin siya ng pagkataong makausap po si Secretary De Lima habang nasa California, attorney? Opo. Nagkaroon na po ng mga coordination po with the Department of Justice. At alam po ni Secretary De Lima po kung ano po ang nangyayari sa kasong ito at ang naging participation po ni Ms. Ruby Tuason. Okay. May pagkakataon ba siya makaharap ng media, attorney, makapanayam ngayong araw na to? At the proper time po, you also have to understand po na may edad na rin po si Ms. Ruby Tuason at depende po sa kanyang lagay po ng kanyang pangangatawan kung siya po ay handa pong magbigay ng interview. Pero ang masasabi ko lang po, right now ako po ang naatasan niya upang magpaliwanag dito sa prosesong ito at sa kanyang naging involvement. Ayun. Yan yung aming abangan. Attorney, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat din po sa inyo, Igan, at magandang umaga sa lahat po ng iyong tagapakinig. Salamat din po. Attorney Dennis Manalo po, ang abogado po ni Ruby Tuason.